Ang pagbabalik ni Kai Sotto sa Gilas ay isa sa mga pinaka-aabangang usapin ng mga Pinoy basketball fans, lalo na ngayong papalapit na ang third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Gayunpaman, mahalagang tandaan natin na hanggang ngayon ay wala pang malinaw na desisyon si Kai kung siya ba ay makakalaro sa naturang window. Sa kabila nito, may positibong balita para sa lahat. Ang ating pambato ay nasa mabuting kondisyon at ipinakita niya ang kanyang lakas matapos ang isang solidong pagtatapos sa kanyang kampanya sa Japan B1B League. Sa ngayon, wala tayong dapat ipangamba pagdating sa kanyang kalusugan. Alam natin na si Kai ay healthy, walang injury, kaya naman nananatiling bukas ang posibilidad na makita natin siyang muling magsuot ng Gilas jersey sa darating na laban ng Gilas sa third window kontra sa mga teams ng New Zealand at Australia. Kung mangyayari ito, tiyak na malaking tulong ang kanyang presensya, lalo na sa loob ng paint kung saan siya ay tunay na dominante sa depensa, opensa at pagkuha ng rebound. Hindi may kakaila na isang malaking hamon para sa Gilas ang makaharap ang matitinding kupunan tulad ng New Zealand at Australia. Ngunit napatunayan na ng ating kupunan na kaya nilang makipagsabayan at manalo laban sa New Zealand. Kung maidaragdag si Kai sa Gilas lineup sa third window, mas tataas pa ang tsansa ng Gilas na maulit ang tagumpay na iyon. Malaki ang ambag ni Kai sa rebounding, interior defense at second chance opportunities, mga aspetong na kritikal sa pagkapanalo noon ng Gilas laban sa New Zealand team. Maging ang coach ng New Zealand ay umamin noon na isa sa mga naging susi sa pagkatalo nila ay ang kalamangan ng Gilas sa rebounds na nagbigay ng crucial na second chance points. Madalas o halos lahat ng talo ng Gilas sa FIBA competition ay ang nagiging dahilan ay ang pagkadehado nila sa pagkuha ng rebound na nagre-resulta sa mga second chance points. Bagamat hindi rin nagpapahuli ang iba nating mga big men tulad nina AJ Edu, Junmar Fajardo, Milyura Brown at iba pang frontcourt players, kapansin-pansin pa rin na may kakulangan ng Gilas sa ilalim kapag wala si Kai. Iba pa rin ang impact ng kanyang tangkad, haba at presence sa depensa. Kapag siyang nagbabantay sa ilalim, napipilitan ng mga kalaban na mag-adjust at umiwas sa pag-atake sa loob dahil sa banta ng kanyang shot blocking at rim protection. Kung ganito ang senaryo, mas malilimitahan natin ang opsyon ng ating mga kalaban sa pagpuntos. Magiging mas kapanapanabik pa sana kung makukumpleto ang frontline ng Gilas sa hinaharap, lalo na kung makakasama bilang local player si Ange Kwame. Napatunayan na natin sa Asian Games kung gaano epektibo ang kombinasyon ni Kwame at June March, kung saan nahirapan ng iba't ibang bansa na tapatan ng kanilang laki at lakas sa ilalim. Isa ito sa mga naging dahilan kung bakit nagtagumpay ang Gilas at nakamit ang kampyonato, isang matibay at balancing frontline sa Asian Games. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang completion ng residency requirement ni Ange Kwame upang tuluyan siyang makapaglaro bilang lokal. Kung sakaling mabigyan siya ng exemption at makasabay pa si Kai Sotto sa lineup sa laro ng Gilas sa hinaharap, posibleng magkaroon ng Pilipinas ng isang napakalakas na twin tower combination. Maikukumpara ito sa estilo ng France na pinangunahan ni Rudy Gobert at Victor Wembanyama na parehong nagbibigay ng matinding depensa at kontrol sa loob ng paint. Ipinakita ng France sa Olympics kung gaano kahalaga ang laki sa depensa sa loob ng paint sa international stage, kung saan nakamit nila ang silver medal, isang napakalaking karangalan para sa anumang bansa. Bagamat nananatiling dominanting puwersa ang USA sa Olympics, ang pagkakaroon ng magandang lineup o rotation sa frontline ay nakakatulong para manalo ang isang team. Sa kabuuan, ang posibleng pagbabalik ni Kai Sotto sa Gilas ay hindi lamang basta dagdag sa lineup. Ito ay isang malaking boost sa kumpiyansa, depensa at overall performance ng kupunan. Habang hinihintay natin ang kanyang final na desisyon, nananatiling mataas ang pag-asa ng mga Pilipino basketball fans na muli nating makikita ang ating 7 feet 3 inches big man sa Gilas lineup.